Cindy, ikuha mo nga ako ng tubig. Nagkukumahog na nagtungo si Cindy sa kusina para kumuha ng isang basong tubig at ibigay yun sa kanyang asawang kakarating lang galing interview. Eto na, kamusta walang interview na pinuntahan mo? Natanggap ka ba? Hindi ko alam. Ang sabi nila, tatawagan daw lang nila ako. Maganda yan, magkakaroon ka na ng trabaho. Huwag ka nang umasa. Sa mga galawan nila, alam ko na hindi nila ako tatawagan, no? Masyadong mataas ang standards nila. Kala mo naman malaki silang magpasahod. Walang kwenta. Baka naman matawagan ka nila. Magaling ka naman. Tsaka wala ka bang tiwala sa sarili mo? Alam ko kung gaano pinaghandaan tong interview mo. Ngumiti si Cindy para paganin ang loob ng kanyang asawa. Kahit hindi nito sabihin, ramdam niyang frustration nito dahil sa nagdaan na interview. Ilang beses na itong nagpupunta sa mga interview pero kahit na isa sa mga yon, walang tumawag kay Harvey. Lumayas ka nga sa harap ko. Mas lalo lang ako nabibisit dahil sa pagmumukha mo eh. Ipagtimpla mo na ako ng kape bago pa tuluyang uminit ang ulo ko sa'yo. Napatutop si Cindy nang ihagis ni Harvey sa mukha niyang hinubad itong coat at naglakad papunta sa sala. Bilisan mo ah. Ayoko nang babagal-bagal. Sige. Dinampot ni Cindy ang mga hinubad ni Harvey bago siya magpunta sa kusina para ipagtimpla ng kape at igawa ng sandwich si Harvey para lumamig ang ulo nito. 3 taon na silang kasal ni Harvey at sa loob ng 3 taon na yon, si Cindy bumuhay sa kanilang dalawa. Bagong kasal sila noon ng maluging kumpanyang pinagtatrabahuan ni Harvey. Kaya naman kinilangang magdoble kahit ni Cindy upang matustusan ang pangangailangan nilang dalawa. Kapag natanggap ka na sa trabaho, magiging magaan na ang buhay natin. Sabi ni Cindy habang kumakain sila ni Harvey. Napaigtad siya nang biglang ibagsak ng kanyang asawang kubyertos nito at walang buhay siyang tingnan. Ano bang pinaparating mo ha? Wala naman. Masaya lang ako para sa'yo. Naknam. Wala pa nga yung bunga. Pinipitas mo na. Kaya nauun siya kasi inuunahan mo. Bakit ba kasi atat na atat ka nang magkatrabaho ako ha? Nahihirapan ka na ba sa pagbabayad ng bills natin ha? Harvey, hindi naman sa ganon. Masaya lang talaga ako para sa'yo. Kung ganun hindi ako natutuwa sa'yo. Magsaya ka kapag makapagtrabaho na ako. Tsaka, huwag kang mag-alala. Kapag nakapagtrabaho na ako, babayaran kita. Hindi ko nakakalimutan yung mga utang ko sa'yo. Inip na inip ka eh. Hindi ganun ang ibig kong sabihin, Harvey. Hindi ganun ang gusto kong iparating. Ewan ko sa'yo. Nakakawalang gana ka. Padabog na tumayo sa lamesa si Harvey at tinalikuran siya para iwan. Napabuntong hininga na lang si Cindy bago mapahawak sa kanyang ulo dahil pakiramdam niya ay sumakit yon dahil sa naging pag-uusap nilang dalawa ni Harvey. Ilang taon na ba? Hindi na maalala ni Cindy kung kailan pa sila huling nakapag-usap ng maayos ni Harvey. Nagsimulang umakto ng ganito ang kanyang asawa nang paghinalaan niyang may babae ito. Inisip ni Harvey na wala siyang tiwala dito kaya nagsimula itong magbago. At hindi maiwasan ni Cindy na sisihin ang kanyang sarili dahil pakiramdam niya ay may mali rin siya sa nangyari. Kaya naman ginagawa niyang lahat para makuhang muli ang loob nito at bumalik sila sa dati. Bakit mukha ka na namang pinagsakloban ng langit at lupa riyan? Napatingin si Cindy sa katrabaho niyang si Teresa nang lapitan siya nito. Ito ang team leader nila sa kanilang area. Pero mabait ito at malapit sa kanya. Kaya alam nito ang ilang bagay na nangyayari sa kanya. Ma'am Tere, problemado naman po ako. Nako, hulaan ko ha. Tungkol na naman niya sa asawa mong si Harvey ano? Ma'am, hindi ko na po kasi alam ang gagawin ko eh. Parang wala po talagang epekto ang panunuyo na ginagawa ko sa kanya. Mas lalo lang po siyang nagagalit sa akin. Tss, sabi ko naman kasi sa'yo, hayaan mo nang magpalamig ang asawa mo. Magpamiss ka. Kapag ikaw umiwas sa domestansya sa kanya, mamimiss ka nun at si Harvey na mismong lalapit sa'yo. Totoo po ba yan, ma'am? Oo naman. Proven and tested ko na yun sa boyfriend ko, no?
Tingnan mo kami ngayon. Strong ang relationship namin. Wow, nakakaingit naman kayo, ma'am. Sige po, susubukan ko pong gawin ang sinabi ninyo. Alam ko rin naman po na hindi ako matitiis ni Harvey. Kakausapin niya rin po ako. Oo naman, ikaw pa. Sa alindog mong yan, sigurado ako maglalaway rin niyang si Harvey at babalik ang dating kiliti niyan sa relasyon niyo, no? Basta wag mo siyang susukaan, okay? Opo, ma'am. Salamat po ng marami sa mga advice po ninyo. Wala yun. Oo nga pala, bago ko makalimutan, magkakaroon ng welcome party para kay Mr. Johan Santiago. Isa siya sa magiging boss natin, kaya kailangan nandun kayo. Maliwanag ba? Apo, ma'am. Salamat po ulit ng marami. Laking pasasalamat na lang talaga ni Cindy na may mga tao siyang napagsasabihin ng mga problema niya. Sa ganung paraan lang kasi nababawasan ng isipin at gumaga ng kanyang pakiramdam. Saan naman ang punta mo? Natigilan si Cindy sa kanyang pag-aayos para sa party nang biglang sumulpot ang kanyang asawa. Ay, hindi ko pala nasabi sa'yo. May welcome party para sa bago naming boss. Pa-party ka na naman. Anong oras ka na naman uuwi? Baka magbuhay dalaga ka pa. Maglilinis ka pa ng bahay. Hindi naman. Alam mo naman hindi ako mahilig pumarty. Kailangan talaga na nandun ako. Uuwi rin ako agad pagkatapos ng party. Siguraduhin mo lang. Huwag mong hayaang sunduin kita sa party. Huminga na lang ng malalim si Cindy at hindi na muling nagsalita. Bigla na lang siyang nawala sa mood at nagdalawang isip na magpunta sa party. Pero dahil kailangan siya roon, ay tumuloy pa rin siya at winagsini lang sa kanyang isip ang naging pag-uusap nilang dalawa ni Harvey. Diyos ko, akala ko hindi ka na darating. Bakit ba ngayon ka lang? Sorry po, Ma'am Tere. Traffic po kasi. Nandiyan na po ba si Mr. Santiago? Wala pa pero parating na siya. Mabutit nakaabot ka pa. Tara na. Inayos muli ni Cindy ang kanyang sarili. Gusto niyang maging presentable sa mga mata ng mga taong nandoon. Nagpabango siya dahil hinahangad niyang ma-promote sa trabaho. Alam naman niyang maganda at sexy siya pero hindi sapat yun para ma-promote siya. Kailangan niyang ipakita na may disiplina siya at magaling sa kanyang trabaho. Masungit po ba si Mr. Santiago? Hindi ko rin alam. Ang balita kasi, tahimik siya at mahigpit sa trabaho. Pero normal lang naman sa mga CEO ang ganun, hindi ba? Para maayos nila ang mga empleyado nila. Baka gusto niya lang ng mga empleyado na disiplinado at maayos magtrabaho. Yan nga. Kaya kung gusto niyong magpaka-impress kay Mr. Santiago, kailangan ninyong galingan sa trabaho ninyo. Hindi gaganing pang-aakit niyo sa kanya. Ay, hindi pa ho ganyan, ma'am. Alam niyo po yun. Oo naman. At teka, yan yata si Mr. Santiago. Tiningnan ni Cindy ang mga lalaking pumasok sa event hall. Naka-business attire ang mga ito at kaagaw-agaw pansin ang mga itsura. Pero isa lang napansin niya. Ang lalaking tahimik at seryosong naglalakad sa red carpet. Hindi tulad ng mga kasama nitong nakangiti. Seryoso lang mukha nito habang diretso ang tingin sa dinadaanan. Sungit. Naibulong na lang ni Cindy bago alisin ang mga mata rito at gawing abala ang sarili. Kumain muna siya habang hinihintay na matapos ang event. Nakalimutan niyang kumain bago umalis ng kanilang bahay kaya gutom na gutom siya na halos hindi niya namalayan ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Shucks, gutom na gutom ako. That's all. Thank you. Napatingin si Cindy sa stage nang may marinig siyang nagsalita rito. Hindi niya na napakinggan ng maayos ang mga sinasabi nito kanina dahil tutok siya sa pagkain niya kanina. Si Mr. Santiago, ang ganda ng speech niya. Ay, wepo. Hindi ko narinig masyado eh. Kumakain po kasi ako. Ay, pasaway ka talaga. Nasa harap kanina si Mr. Santiago pero umalis na siya. Hindi yata magandang pakiramdam niya kaya hindi na natin siya makakausap. Wala na po si Mr. Santiago? Pwede na rin po kaya ako umuwi? Ayaw po kasi ni Harvey na gabihin ako ng masyado eh. Sandali lang. May after party pa tayo. Nagyayaya si na boss na mag-shot tayo mamaya. Naku, hindi na po, Ma'am Tere. Alam niyo naman po na hindi ako umiinom ng alak. Ayaw rin po ni Harvey. Naku, puro ka nilang Harvey. Hindi naman tayo magpapagabi masyado eh.
Pagbigyan na natin sina bossing. Ihahatid na lang kita habang nalasing ka. Gustuhin ko man pero bawal po talaga, Ma'am Tere. Sa susunod na lang po. Ay, sige na nga. Pero tumagal ka kahit isa lang ha. Tapos pauuwi na kita. Isa lang po ha? Oo, isa lang. Dahil sa pugpupumilit ang kanilang team leader, napatagay si Cindy. Isang baso lang talagang binigay ni Teresa sa kanya, tulad ng kanilang napag-usapan. Isang baso lang yun, pero parang umikot ang buong mundo ni Cindy. Oh, Cindy, ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, ma'am. Uuwi na po ako. Medyo napagod din po kasi ako eh. Sigurado ka ba? Kapag hindi mo pa kaya, pwede ka namang magstay rito kahit ilang oras. Ayos lang po ako. Muling natigilan si Cindy nang mas lalong lumala ang hilo na kanyang nararamdaman. Dahilan kung bakit ayaw niyang tumitikim ng alak. Mabilis siyang makaramdam ng hilo. Napahawak na lang si Cindy sa pader na malapit sa kanya para umalalay mura rito. Cindy, ayos ka lang bang talaga? Naririnig niya ang mga boses ng kanyang kasama pero hindi niya maintindihan ang mga sinasabi nito. Umiikot na talaga ang kanyang paningin kaya mas pinili niyang ipikit na lang ang mga ito bago magsimulang maglakad. Naramdaman niyang may umalalay sa kanya papunta sa kung saan. Hindi na alam ni Cindy ang pangyayari hanggang sa bitawan siya ng may hawak sa kanya. Sinamantala naman niyang pagkakataong yon para maglakad at pumasok sa unang kwartong nabungaran niya. Umiikes na ang kanyang mahakbang kaya nasubsob na lang siya sa kama at doon humiga. Hindi maintindihan ni Cindy kung bakit para siyang natutuliro at hindi alam ang gagawin. Anong nangyayari sa akin? Nanghihinang tanong ni Cindy sa sarili. Gumapang siya paakyat sa ibabaw ng kama at doon nahiga. Idinilat niya ang kanyang mamata ngunit kisame lang bumungad sa kanya. Sa hindi malamang dahilan ay napangisi na lang si Cindy. Harvey, wala kang kwenta. Tatandaan mong bagay na yan. Wala kang kwenta. Paalamunin ka. Pabigat ka sa buhay ko. Sa ating dalawa ikaw ang walang patutunguhan ng buhay. Wala kang kwenta. Hindi mo ako mahal. Napahikbi na lang si Cindy. Wala siyang lakas ng loob para harap-harapang sabihin ang mga bagay na yun kay Harvey dahil natatakot siya. Natatakot siya na baka totohanin nito ang sinasabi nito sa kanya. Nasasaktan siya nito, pati ang pamilya niya. Kaya lahat ay tiniis ni Cindy para protekta ng mga taong mahal niya. My head hurts. Natigilan si Cindy sa pag-iyak nang may marinig siyang boses sa kanyang tabi. Umiikot ang paning niyang tiningnan nito. Bakit nandito ka sa kwarto ko? What? Oh, come on. Not now, please. Hindi mo ba alam na bawal dito ang mga trespassing ha? Can you please shut up? Nahihilo ako. Huwag ka nang makipagsabayan. Natigilan si Cindy dahil sa paraan ng pagsasita ng lalaki sa kanyang harap. Naaalala niya si Harvey. Bumabalik ang sakit sa kanyang dibdib kaya naman hindi naman napigilan ni Cindy ang mga pahikbi. Sabi ko na nga ba, pare-pareho lang kayong mga lalaki. Mapanakit kayong lahat. Ang importante lang sa inyo ay yung mga sarili ninyo. Wala kayong pakalam sa nararamdaman ng iba. What? Anong ginawa ko sa'yo? Palagi na lang kayong ganyan. Kapag nahuhuli na kayo, nagmamang-maangan pa kayo. Mga mapanakit kayo. Ano bang nainom ko? Patuloy lang sa pag-iyak si Cindy habang ang lalaki naman sa kanyang tabi ay sunod-sunod na napapamura dahil sa iniindang sakit nito sa ulo. Mukhang kapwa niya, nahihilo rin ang lalaki. Hey miss, can you please stop crying? Masakit ang ulo ko at mas lalo pang sumasakit dahil sa ingay mo. Di umalis ka rito. Hindi pwede yan, dahil kwarto ko to at ikaw tong trespassing. Paliwanag ng lalaki sa kanya, pero ayaw tanggapin ni Cindy ang paliwanag na yun ng kasama niya. At muli na naman siyang umiyak. Ay, okay, fine. Anong kailangan kong gawin para makahimik ka na ha? Do I have to give you money?
Bakit mo naman naisip yan? Mukha ba akong pera sa paningin mo, ha? No, I'm just trying to be nice. Kung sinusubukan mong maging mabait sa akin, dapat mapatigil mo ako sa pag-iyak. That's not my point. Paano kita mapapatigil sa pag-iyak? Kapag umiiyak ako, kinikis ako ni Harvey para tumigil na ako. Napangiti na lang si Cindy at tumingin sa lalaki. Kiss me. What? To stop me from crying, you have to kiss me. Are you really sure? Baka pagsisihan mo kapag ginawa ko yan. Isa lang naman. Inabot ni Cindy ang mukha ng lalaki at hinaplos ang makinis itong pisngi. Sa ginawa niyang yun, nakaramdam ng kakaibang init sa katawan si Cindy at halos mawala siya sa kanyang ulirat. Naramdaman ni Cindy ang pagbangon ng lalaki sa kanyang tabi para dumakwang sa kanyang harapan at gawaran ng halik ang kanyang mga labi. Dampi lang nung una, pero ang dapat na isang halik lang na hinihiling niya ay nasundan pa ng isa na mas matagal at mas nakakadala ang bawat paghahagad. Parang mas lalong nalalasing si Cindy dahil sa uri ng paghalik ng lalaki na halos nasa kanyang ibabaw na. At sa ginagawang yun ng lalaki, parang may napupunan sa kanyang loob na hindi niya masabi kung ano ba. Alam ni Cindy nga may mali sa kanya dahil hindi niya magawang makontrol ang kanyang sarili hanggang sa may mangyari sa kanila ng kasama niya. Ay, ang sakit ng ulo ko. Reklamo ni Cindy isang umaga nang magising siya. Halos ayaw niya pang idilat ang kanyang mga mata dahil sa sakit ng ulong nararanasan niya. Harvey, ikuha mo ako ng tubig. Nanghihinang umikot si Cindy paharap sa katabi ng lalaki na nakayakap pa sa kanya. Harvey, ikuha mo ako ng tubig. Masakit ang ulo ko. Dalian mo na. Niyugyug pa niyang lalaki para magising ito, pero kahit na anong yugyug ang gawin niya, hindi nagigising ang lalaki. Harvey! Natigilan si Cindy nang maamoy niyang katabi ng lalaki. Ilang taon na silang nagkakatabi ni Harvey sa higaan na kahit kailan ay hindi naging ganun kabango ang kanyang asawa. Naidilat ni Cindy ang kanyang mga mata, pero bago pa man siya makapag-react, isang malakas na ingay ang gumising ng tuluyan ng kanyang diwa. Ano? Wala ka talagang balak na muwi? Napabalikwas ang bangon si Cindy. Ganun na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makitang nasa harapan niya si Harvey at kasama nito si Teresa. Oh, Harvey? Oh my God, Cindy! What is the meaning of this? Ang galing mo. Malandi ka talaga. Sinabi mo sa party ka pupunta, di ba? Ang ayos mong nagpaalam sa akin tapos magdamag kang hindi umuwi. Hindi sinasagot ang mga tawag ko. Tapos madadatnan kita na may kasamang ibang lalaki sa kama. Makati ka, Cindy. No. Hindi sa ganun, Harvey. Please, let me explain. Hindi ko alam ang nangyari. Kaya pala bigla ka nang nawala kagabi. Dahil sumama ka sa ibang lalaki. Paano mo nagawa ang bagay na yan, Cindy? I'm so disappointed in you. Ma'am Tere, hindi po sa ganun. Ma'am, magkasama po tayo kagabi, diba? Magkasama po tayong dalawa kaya alam niyo po ang nangyari. Sabihin niyo naman po kay Harvey na maling iniisip niya. Alin bang maling iniisip ko, ha, Cindy? Kitang-kita na ng dalawang mata ko na niluloko mo ako. Napahikbi na lang si Cindy bago nagmamadaling bumaba sa kama para magbihis at lapitan ang kanyang asawa. Harvey, hindi. Hindi totoo yan. Mahal na mahal kita. Hindi kita niloloko. Maniwala ka sa akin. Hindi ko alam ang nangyari. Hindi ko alam. Nagising na lang ako na andito na ako sa kama. Wala akong alam. Sinubukan niyang hawakan ng asawa, pero tinulak lang siya nito palayo, dahilan para bumagsak siya sa sahig. Binigay ko ng lahat sa'yo, Cindy. Kahit na ayaw ko na. Hindi kita iniwan dahil naawa ako sa'yo. You look helpless kapag wala ako sa'yo. Wala kang kwenta kung di mo ko asawa. Please, Harvey. Pakinggan mo ako. Hindi ko talaga alam ang nangyari. Imposible na hindi mo alam ang nangyari, Cindy.
Ikaw pa mismong nagsabi sa akin na gusto mong makatikim ng iba, di ba? Nasawa ka na kay Harvey. Ano? Hindi totoo yan. Yan ang sinabi mo bago ako sumama sa lalaking yan. Sinabi mo na hindi mo maalala, di ba? Yun ang tunay na nangyari. Nanigas sa kanyang kinalalagyan si Cindy nang mapagtanto ang sinasabi ni Teresa. Wala siyang maalala. Para siyang ninakawan ng memorya at hindi niya masabing na nagsisinungaling ka sa kanyang babae. Ang kapal ng mukha mo, Cindy. Napakakapal ng mukha mo para gawin sa akin ang bagay na to. Hindi ako naging masama sa'yo para pagtaksilan mo ako. Ako pa tong pinagbibintakan mo yung babae. Tapos ikaw naman pala tong may ibang lalaki. Hindi totoo yan. Ilang taon akong nagtiis sa ugaling meron ka. Kahit na minsan ba'y may narinig kang panunumbat sa akin, ha? Wala naman, di ba? Dahil lahat ng yun, kinimkim ko. Pero ngayon tapos na tayong dalawa. Ayoko na. Harvey, what are you talking about? Maghiwalay na tayong dalawa. Magandang desisyon mong yang, Harvey. Hindi ka dapat nagsistay sa mga tulad niya. Nabahala si Cindy sa kanyang narinig. Hinawakan niyang kamay ni Harvey at nagsusumamong tumingin dito. Hindi naman totoo, di ba? Nagbibiro ka lang sa sinasabi mong yan, Harvey. Hindi mo ako hihiwalayin, di ba? Harvey, hindi pwede. Pag-usapan natin to. Pakinggan mo yung paliwanag ko. Ano ba? Hindi ka ba talaga makaintindi? Sinabi ko nang ayaw ko na. Tapos na ako sa'yo. Maghiwalay na tayo dahil hindi ko kayang manatili sa tabi ng isang taong manilokong kagaya mo. Harvey, maniwala ka sa akin. Paniwalaan mo naman ako. Pakinggan mo naman ako kahit ngayon lang. Kampihan mo naman ang asawa mo sa pagkakataong to at huwag kang maniwala sa iba. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Harvey pero mabilis lang din yung tinanggal ng lalaki at muli siyang itinulak sa sahig. Nanlalabo ng mga mata ni Cindy na sa luhang lumalabas mula sa kanyang mga mata. Huwag ka nang magpakadesperada, Cindy. Pinapakomplikado mo lang sitwasyon niyo eh. Sinasaktan mo lang lalo si Harvey. Mabuti na lang pala't nakita ko si Teresa. Nalaman kong kababoy yung ginagawa mo sa likod ko. Nakita ko mismo kung paano mo ko lokohin, Cindy. Hindi na ikong babaeng minahal pinakasalan ko. Ayaw na kitang makita. Kaya wag na wag ka nang magpapakitang muli sa akin. Tumalikod din si Harvey sa kanya. Nakita niyang tiningnan siya ni Teresa at ngumisi sa kanya bago ito sumunod sa lalaki. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Para pa rin siyang wala sa sarili at hindi alam ang gagawin. Naiwang nakaupo sa sahig si Cindy at umiiyak. Hindi ko alam kung bakit nagmahal ka ng ganong klaseng lalaki. Napatingin si Cindy sa lalaking bumaba sa kama. Naramdaman niyang mainit na bagay na pinatong nito sa kanyang katawan na hindi pa nadadamitan ng maayos. Ganong taong iniiwasan. Hindi mo dapat sinasayang buhay mo sa mga tulad niya. Dahil sa liwanag na nanggagaling sa labas, nakita niya ng malinaw ang lalaking na nasa kanyang harap. Halos mapugto ang kanyang hininga nang makilala ito. Isa ito sa mga naka-business attire sa party. Ang lalaking hindi marunong ngumiti. Ikaw? Anong ginawa mo sa akin, ha? I didn't do anything. Anong wala? Ikaw tong katabi ko nang nagising ako kanina. Biktima lang din ako. Anong gusto mong sabihin? Na nirape kita? That's not my point. Ang gulo mong kausap. Tiningnan siya ng lalaki na nakataas ang mga kilay sa kanya. Okay. Gusto mong patunayan ko sa iyong mga sinasabi ko? Hindi nakasagot si Cindy dahil sa hindi malamang dahilan. Bigla na lang siyang kinutuban na nagsasabi nga ng totoong lalaki na nasa harap niya ngayon. Fix yourself. Magpapa-drug test tayo. Bakit naman? Hindi naman ako adik ah. Adik ka no? Ay, paniwalaan mong gusto mong paniwalaan. Pero gusto kong linisin ang pangalan ko. Papatunayan ko sa'yo na biktima lang din ako rito. Dahil malakas ang pakiramdam ko na may nangyaring party drugs kagabi. Dahil sa sinabi ng lalaking kasama niya at base sa mga nararamdaman niya, alam niya ngang may maling nangyari. Isinama siya nito sa isang testing center upang magpa-drug test. Good morning, Mr. Santiago.
Ang aga niyo naman yatang napasyal dito. Good morning, Dukyap. Pasensya na kung di ako nakapagpaschedule. Biglaan lang din. Natigilan si Cindy nang marinig kung anong tinawag ng doktor sa lalaking kausap niya. Ayaw niyang tumalon sa konklusyon pero paano na lang kung ang kasama niya talagang lalaki ay ang isa sa mga bago niyang boss. Kinutuban ng hindi maganda si Cindy. Nandito kami para magpa-drug test. Something's happened and we need evidence to prove that we're drug and I'm innocent. Tiningnan siya ng lalaki at saka muling bumaling sa kausap na doktor. Mukhang seryoso na nga ang lalaki sa desisyong to na patunayang inosente ito at biktima lang din ito sa nangyari. Nagpa-drug test silang dalawa bago umalis sa testing center. Bukas, lalabas ang resulta. Gusto mo pa bang malaman? Oo. Gusto ko ring malaman kung sinong naglagay ng drugs sa inumin ko. Great. So, saan ka nakatira? Ihahatid na kita. Napatingin si Cindy sa lalaki. Straight lang ang mukha nito at walang kahit na anong emosyon na mababakas. Pero ramdam niyang sinseridad sa boses nito. Kaya naman sumakay siya sa kotse nito at tinuro ang bahay nila ni Harvey. Dito na lang ako. Salamat sa paghatid. Yeah, no worries. By the way, what's your name and number? Para matawagan na kita kapag may resulta na. Tinaas si Cindy ang kanyang kamay sa harap ng lalaki upang magpakilala. Cindy Villagramo. Well, nice to meet you, Mrs. Villagramo. I'm Johan Santiago. See you around. Sa unang pagkakataon ay nagpakita ng isang matamis na ngiti ang kaharap ng lalaki bago ito umalis sa kanyang harap. Napatanga na lang si Cindy sa kanyang narinig. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang lalaking nakasiping niya kagabi ay walang iba kundi ang bagong boss nila. I'm doomed. Nang makauwi sa kanilang bahay, hindi naabutan ni Cindy ang kanyang asawa. Wala ito, pero nandoon pa naman ang mga gamit nito. Kaya naisip ni Cindy lumabas lang ito saglit at babalik din. Pero lumipas ang buong magdamag na hindi lumilitaw si Harvey. Hindi umuwi ang kanyang asawa hanggang sa makaalis siya sa kanilang bahay upang pumasok na sa kanyang trabaho. Pagdating sa opisina, napansin agad ni Cindy ang kakaibang tingin ng mga ka-office mate niya sa kanya. Para bang may nagawa siyang krimen at siya na ang pinakamasamang tao sa mundo. Idagdag pang pagbubulungan ng mga ito sa tuwing titingnan siya, kaya naman kinabahan si Cindy. Hindi niya alam ang nangyayari hanggang sa isang katrabaho niyang lumapit sa kanya. Hello Cindy, ayos ka lang ba? Ha? Oo naman. Bakit mo naitanong? Ano kasi, pinag-uusapan ka kasi ng mga katrabaho natin. May kumakalat na nude photos mo na may kasamang lalaki sa kama. Halos manigas si Cindy mula sa kanyang kinauupuan nang dahil sa narinig. Lalo na nang ipakita ng kanyang katrabaho ang sinasabi nitong scandal niya. Nanginginig ang mga kamay ni Cindy habang tinitingnan isa-isang mga yun. Kaninong galing ang mga to? Hindi namin alam. Basta na lang siyang kumalis sa GC namin. Nanggigilid ang luha ni Cindy. Parang may mga nakabarang kung ano sa kanyang lalamunan nang tumayo siya para pumunta sa banyo. Nanginginig ang kanyang mga tuhod nang maglakad siya, pero nakakailang hakbang pa lang siya na may isang lalaking katrabaho niyang humarang sa kanya. Uy, Cindy. Ang sexy mo pa lang talaga, no? Kala ko chismis lang yung kumakalat dati pero dang, baka naman pwede akong makaisa rin. Nagtawanan ng mga nakarinig nun. Imbis na tulungan at ipangtanggol siya, kinantsawan pa ng ibang katrabaho nilang lalaking humarang sa kanya. Tila ba tuwang-tuwa ang mga ito. Ano, tara, off ko mamayang gabi. Ako nang mubayad sa hotel nating dalawa. Umalis ka sa harap ko. Huwag ka nang magpakipot. Magaling ka naman eh. Nanliliit si Cindy habang tinatanggap ang mga salitang binabato sa kanya ng mga taong nasa paligid niya. Anong nangyayari dito? Natahimik ang lahat nang bigla nilang dumating si Teresa. Nagkaroon ng konting pag-asa si dibdib ni Cindy nang makita ang babae. Anong kaguluhan to? Ma'am Tere,
Wala po ma'am. Nagkakatuwaan lang po kami. Ganun ba? Sige na, bumalik na kayo sa trabaho ninyo. Tiningnan ni Cindy ang mga kasamahan niya. Kakaiba pa rin tingin ng mga ito sa kanya. May laman at may ibig sabihin. Ma'am Tere, pwede po ba tayo mag-usap? Ano naman yung sasabihin mo? Ma'am, tungkol sa nangyari nung nakaraan. Ma'am, alam niyo po ang totoong nangyari, di ba? Naskaskandalo na po ako. Naapektan po na ng pagtatrabaho ko. Baka po pwedeng tulungan niyo ako. Linisin po natin yung pangalan ko, ma'am. Tiningnan siya ni Teresa. Umaasa pa rin si Cindy na pakikinggan siya nito kahit nakasama ito ni Harvey na nakita sila ni Johan sa iisang kama. Ganun ba? Kawawa ka naman pala. Pero bagay lang naman sa iyo, di ba? Malandi ka nga, sabi ni Harvey. Cheater. Ganun na lang ang gulat ni Cindy nang marinig niya ang sinabi ng kaharap niyang babae. Nakita niyang pagguhit ng kakaibang ngiti sa mga labi ni Teresa, kaya may naramdaman na siyang hindi maganda. Ano pa bang inaasahan mo? Dapat lang naman sa mga makakati ang ma-expose, hindi ba? Manluloko ka, Cindy. Hindi ko niloko si Harvey. Hindi ako naniloko ng kahit na sino. Alam mo ang totoong nangyari, Ma'am Tere. Ikaw ang kasama ko na gabing yun. Sinabi ko na sa'yo. Sumabang ka sa ibang lalaki at sinabi mong sawang-sawa ka na sa kanya. Ano? Hindi ka makapagsalita riyan? Dahil totoo ang mga sinabi ko. Malandi ka. Hindi ka marunong makontento. At uhaw na uhaw ka sa mga lalaki. Parang may sariling isip ang kamay ni Cindy at malakas siyang sinampa si Teresa upang matigil ito sa pagsasalita. Muntik nang matumba si Teresa nang dahil sa ginawa niya. Galit itong tumingin sa kanya at susugurin sana siya nang may dumating para pigilan silang dalawa. Ang kapal ng mukha mo! Miss De La Cruz. Natigilan ang lahat nang marinig ang boss ni Johan sa buong opisina. Napaayos ang lahat ng makita nilang seryosong mukha ng lalaki at hindi natutuwa sa nakikita. Mr. Santiago. Working time ngayon. Bakit hindi ka nagtatrabaho? Nang marinig yon, ay nagkanya-kanyang balik sa trabaho ang lahat. Halatang takot sa presensya ng lalaki. Pati sina Teresa at Cindy ay napaayos bigla. Good morning, Mr. Santiago. What can I I help? saw everything. Kinabahan si Cindy nang dahil sa sinabi ni Johan. Natatakot siya na baka ito ng katapusan ng lahat sa kanya. Naskandalo siya. Hindi niya alam kung nasan si Harvey. At ngayon ay mukhang mawawalan pa siya ng trabaho. Mrs. Villagramo, come to my office. At lahat kayo, bumalik na kayo sa trabaho ninyo. Napalunok si Cindy at hindi alam ang gagawin. Nang tingnan niya si Teresa, nakita niyang maaliwalas ang mukha nito at may malit ng ngiting naglalaro sa mga labi nito. Umalis na si Johan kaya humakbang na rin siya para sumunod. Pero bago pa siya tuluyang makaalis, ay narinig niyang nagsalitang muli si Teresa. Sa akin ang asawa mo, Cindy. Dahil sa narinig, unti-unti ay may napagtantong isang bagay si Cindy. Tulala siya nang makapasok siya sa opisina ni Johan. Napagtanto niyang si Teresa at ang kanyang asawa ay may relasyon. The test is positive. May drugs. May babaeng asawa ko. Napatigil sa pagsasalita ang laking kaharap niya. Nanginginig ang mga labi ni Cindy nang mag-angat siya ng tingin kay Johan. May babae si Harvey. Si Teresa ang babae ni Harvey. Hindi mo pa ba alam? Ha? Think about what happened. Bakit silang magkasama ng umagang yun? Bakit hindi ka hinanap ni Teresa ng gabing yun? At bakit pinagsalitaan ka ng gano'n ni Teresa kanina? Sa tingin mo ba, magkakaroon siya ng lakas ng loob ng magsalita ng gano'n kung wala siyang pinanghuhugutan? Ano? Hindi pwede yun. Kasi ako yung asawa ni Harvey. Tapos kaibigan ko si Ma'am Tere. Sa kanya ako nagsasabi ng mga problema naming dalaw ni Harvey. Kaya imposibleng sinasabi mo. Ayaw maniwala ni Cindy sa sinasabi ni Johan. Ayaw niyang isipin na ang taong pinagkakatiwalaan niya sa problema nilang dalaw ni Harvey ay siya palang babae nito.
They drugged us. They planned that very well. Sinet up nila tayo para palabasin na ikaw ang nagloko sa inyo. Gusto nilang tanggalin ka sa kwento para silang dalawa nilang maging masaya. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Gusto mo bang ipakita ko siya ang mga ebidensya na nakalap ko? Naglabas ang envelope si Johan kung saan nakalagay ang mga ebidensya na sinasabi nito. Walang lakas si Cindy para kuhanin yon dahil hindi niya alam kung makakaya niya ba ang mga makikita niya sa loob nun. He's cheating on you. Tama na. Ayaw mo bang marinig kung paano ka pinaglaro ng asawa mo ng ilang taon? Tumigil ka na. Take revenge. Ano? Gumanti ka. Kay Teresa na mismo nang galing na dapat lang sa mama kakate na i-expose, diba? Go. Expose them, Cindy. Deserve nilang bagay na yun. Ayoko. Kapag ginawa ko yun, para na rin akong walang pinagkaiba sa kanila. You're too kind, Cindy. Sa mundong to, ang mga mabait ay inaabuso. Walang patutunguhan yung kabaitan mo. Tingnan mong nangyari sa'yo ngayon. At isa pa, dawit ako rito. Isangkot ang pangalan ko. Kapag napagtanto nilang ako ang lalaking nasa skandal na yun, hindi lang ikaw ang mahihirapan. Dahil sa narinig, napagtanto ni Cindy na tama nga si Johan. Kung hindi nila pananagutin ang mga tao na sumira sa buhay nila, hindi matatapos ang gulong to. Hindi malilinis ang kanilang pangalan. At habang buhay na silang masama sa mata ng ibang tao. Nandito ako, Cindy. Kung papayag ka, asahan mong kasama mo ako. Huminga ng malalim si Cindy. Matapos marinig ang mga sinabi ni Johan, nagkaroon siya ng lakas ng loob na lumaban. Ibalik ang bagay na ginawa sa kanya ni Harvey at panagutin ang mga ito upang matikman din nila kung anong pakiramdam ng huhusgahan at pagtawanan ng ibang tao. Sige, pumapayag na ako. Sabi nila, masama ang gumanti sa mga taong gumawa sa'yo ng masama. Pero paano na lang kung ang pagganti mo ay siya ring ikalilinis ang pangalan mo? Gagawin mo pa rin ba? Okay lang ba talaga na dito na ako sa office mo? Hindi man nakakaya kasi employee lang naman ako. Wala namang problema. Tsaka mas magiging madali sa atin ang pag-uusap kung andito ka. Tsaka mas ligtas ka rito. Walang mambabastos na lalaki sa'yo rito. Salamat. Don't mention it. Nag-iwas ang tingin si Johan bago mapansin ni Cindy ang pamumula ng tenga nito. Laking pasasalamat na lang niya dahil kinuha siyang personal secretary ni Johan. Kaya naman nasa opisina siya nito at hindi na nakikipagsalamuha sa mga office mate niya dati. Salamat sa paghatid. Hindi mo naman kailangang ihatid ako araw-araw, Mr. Santiago. Just Yuhan will do. Tsaka mas mabuti na rin yung ganito para masigurado ko na ligtas ka at hindi mahaharang ng kung sino. Okay lang. Salamat ulit, Johan. No problem. Bukas, pwede ka bang pumasok ng maaga? Kailangan nating mag-meeting tungkol sa pagpili natin ng mga bagong employee. Okay, aagahan ko bukas. Natulala na lang si Cindy nang umiti sa harap niya si Johan bago ito umalis. Hindi niya alam kung bakit sa tuwing humingiti ang lalaki ay natutulala na lang siya at halos hindi na makakilos. Nang makabawi, naglakad na papasok sa kanilang bahay si Cindy. Inaasahan niyang tahimik ang bahay na dadatnan niya. Pero kabaliktaran noon ang nangyari dahil may naabutan siyang tao mula roon. Anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong kay Harvey nang maabutan niya ito sa kanilang bahay. Napakakapal naman ng mukha mo para bumalik pa rito at magpakita, ha? Pwede bang tumahimik ka? Nakakarindi ka, ha? Wala akong pakialam sa'yo. Kukuhanin ko lang yung mga gamit ko rito. Anong gamit? Wala kang gamit dito. Wala kang pagmamayari sa bahay na to. Dahil lahat ng nandito ay sa akin. Ako ang gumastos sa lahat ng bagay na nakita mo rito sa loob ng bahay na to. Anong sinasabi mo? Nahihibang ka na ba? Hindi ako nahihibang. Yun totoo. Dahil wala ka namang naiambag sa bahay na to. Ako ang lahat, Harvey. Ako ang gumawa ng lahat ng paraan para mabuhay ka habang nagpapasarap ka rito sa bahay natin. Hoy, napakakapal naman ng mukha mo para magsalita ng ganyan. Anong gusto mong iparating, ha?
Na wala akong kwenta? Bakit? Hindi ba? Oo, makapal ang mukha ko. Dahil may pinanghuhugutan ako. Gusto mo bang isa-isahin ko ang lahat ng paghihirap at pagsasakripisyo ko? Para sa iyong batugan ka, ha? Kung sumbatan ang labanan dito, sinisigurado kong ako ang mananalo sa ating dalawa. Napahikbi si Cindy, pero pilit nang nilalabanan ng sakit na lumulukob sa kanyang dibdib. Ayaw niya ng ganong pakiramdam dahil pakiramdam niya ay ang hina-hina niya. Nilapitan niya si Harvey at tinuro ito. Ilang taon kong tiniis ang paghihirap para mabuhay ka dahil palagi mong sinasabi sa akin na babawi ka, na maghahanap ka ng trabaho, na ikaw naman sa susunod. Pero putya, 3 taon na yata nakalipas simula nung sinabi mo ang bagay na yun. Pero hanggang ngayon, wala ka pa ring trabaho. Sinusubukan ko, Cindy. I'm trying my best to find a job. Pero masyado kang nampe-pressure eh. Wala kang tiwala sa akin. Hindi ka naniniwala sa akin na kaya ko, na magagawa ko. Alam kong malaki ang sahod mo, pero hindi mo kailangang ipamukha sa akin ang bagay na yun. Hindi ko pinapamukha sa iyo yun. Ikaw lang ang nag-iisip ng ganun. Hindi naniniwala. Hindi sinusuportahan. Kulang pa ba yung inilan kong oras para ipagplansya ka ng damit mo sa bawat interview mo, ha? Hindi ba sapat yung pag-comfort ko sa tuwing hindi ka natatanggap sa trabaho? Yung pagsalo sa frustration mo dahil hindi ka naman natawagan ng pinag-a-applyan mo? Nasuting uuwi ako galing trabaho at pagod na pagod. Wala akong madalot na ng pagkain at madumi ang bahay. May narinig ka ba sa akin? Narinig mo ba akong magalit, ha? Hindi. Dahil ako ang palaging umiintindi sa'yo. Pero paano naman ako, Harvey? Kailan mo ko iintindihin? Sobrang dami mong arte. Ang sabihin mo, masyado kang ambisyosa at gusto mo magbuhay, Reyna. Kaya nga siguro nagloko ka. Ano, nakakalimutan mo lang sa ating dalawa. Ikaw ang mas marumi. Ikaw tong Makati. Malakas sa sampal ang ginawa ni Cindy sa kanyang asawa. Pero hindi niya inaasahan na ibabalik nito ang ginawa niya rito. Napaupo si Cindy sa lakas ng pagkakasampal ni Harvey sa kanya. Nakakasawa ka, Cindy. Mabuti na lang at ikaw yung gumawa ng paraan para maghiwalay tayong dalawa. Tinalikuran na siya ni Harvey. Gusto pa sanang magsalita ni Cindy pero hindi niya na nagawa. Diyan nakaramdam siya ng matinding sakit mula sa kanyang puson. Aray! Harvey! Aray! Tulong! Napatingin si Cindy sa kanyang hita nang may malamig na likido siyang maramdaman. Ganun lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita nga may dugo mula roon. Tulong! Itulungan niyo ako! Kasabay ng pag-agos ng dugo sa kanyang hita ay ang pag-agos ng kanyang luha sa mga mata. Oh my God! Help me! Somebody! Napatingin si Cindy kay Johan na humahangos pumasok sa kanilang bahay. Mabilis siya nitong nilapitan at binuhat. Dinudugo ako. Hindi ko alam kung bakit. Huwag ka na magsalita. Baka humapano ka pa. Napakapit na lang mahigpit si Cindy kay Johan habang buhat siya nito papunta sa hospital. Doon nila nalaman na buntis si Cindy. Mabuti na lang at walang nangyaring masama kay Cindy at sa batang nasa sinapupunan nito. Tahimik lang sina Johan at Cindy nang umalis ng doktor na tumingin kay Cindy. Pareho silang gulat ni Johan sa dumating na balita sa kanila. Buntis ako. Pananagutan kita. Alam mo, hindi mo naman ako kailangang panagutan eh. Kaya ko naman. Ako ang ama ng dinadala mong bata at responsibilidad kong panagutan ka. Hindi ako napipilitan kung yan ang iniisip mo. Bukal sa loob kong sinasabi ko ngayon, Cindy. Paano si Harvey? Kasal pa kami sa papel. Kapag nalaman niyang tungkol sa pagbubuntis ko, malaking posibilidad na ipakulong niya ako. Alam kong gagawin niyang bagay ni Johan. Hindi siya papayag na maging masaya ako. Kung ganon, uunahan natin sila. Sa kalagayan ni Cindy ngayon, wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ang magtiwala kay Johan at sa mga plano nito. Lalo na at naiparamdam sa kanya ng lalaki na hindi siya nito hahayaang malagay sa panganib. Kumain ka muna.
Kung may iba ka pang kailangan, magsabi ka lang sa mga katulong ha. Ibababa ko yung mga gamit ko sa kabilang kwarto. Para kapag may kailangan ka sa akin, madali mo lang akong mapupuntahan. Tanging tango na lang na isagot ni Cindy kay Johan habang pinapaayos nito ang magiging kwarto niya sa bahay nito. Nakapagpa siya silang magsama na para mabantayan siya ni Johan. Ongoing na rin ang annulment paper nilang dalaw ni Harvey, kaya napapanatag na unti-unti ang kanyang kalooban na magiging maayos ang lahat. Bukas may meeting tayong pupuntahan. Sumama ka sa akin. Kaya dapat nandun ka. Importante yon at hindi ka pwedeng mawala. Sige, salamat Johan. Para sa magiging anak natin. Ngumiti si Johan sa kanya bago ito lumabas ng kanyang kwarto. Nang mawala ang lalaki sa kanyang harap, nagpakawala ng isang mabigat na buntong hininga si Cindy bago maupo sa kanyang kama. Hindi pa rin siya makapaniwala na sa isang iglap, magbabagong bigla ang kanyang buhay. Ilang taon na nilang sinusubukan ni Harvey magkaanak pero palagi silang bigo. Sinabihan na siya ni Harvey na mag-check up dahil baka may problema siya. Pero ngayon, napatunayan ni Cindy wala talaga sa kanyang problema. Naiisip niya rin na baka hindi sila binigyan ng anak ni Harvey dahil alam ng Panginoon na hindi magiging maayos ang kanilang buhay at may madadamay pang inosenteng buhay. Pero ngayon, dahil sa batang nasa sinapupunan niya, pakiramdam ni Cindy panibagong buhay ang pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Panibagong pag-asa na muling magpapabangon sa kanya. Saglitan tayo. After ng meeting, uuwi na tayo agad. Ha? Paano yung mga trabaho ko? Tsaka baka may gagawin ka pa. Okay lang naman sa akin kung magstay tayo sa office kahit hanggang mamayang hapon. No, kailangan nasa bahay ka lang palagi. Johan, sinabi naman ng doktor na pwede pa rin ako magtrabaho, di ba? Huwag kang ang OA riyan. That's my first child. Hindi siya planado pero aalagaan ko siya ng todo. Pati na rin ang nanay niya. Gusto ko lang na masiguradong maging maayos ka lang at ang anak natin. Magmula nang magkaroon sila ng koneksyon ni Johan, palagi na siyang napapatanong kung deserve niya bang pagtrato nito sa kanya. Sobrang bait nito, maalaga at talagang ideal husband. Sayang nga lang, kung mas nauna niyang makilala si Johan kesa kay Harvey, baka si Johan ang pinakamamahaling lalaki sa buong mundo. Pero kung hindi rin naman dahil kay Harvey, hindi niya rin makikilala si Johan. Mayamos nang umiti si Cindy bago hawakan ng kamay ni Johan. Boss kita at kailangan kong sundin ang mga gusto mo. Mamaya, magbabago na yan. Nagtaka si Cindy sa sinabi ni Johan pero nawalan siya ng pagkakataon nang igayan siya nito papasok sa loob ng isang silid. Naabutan nilang ibang businessman na nandoon. Mukhang ito ang makakamiting ni Johan kaya bahagya siyang nakaramdam ng hiya nang mapagtantong magkahawak pa rin ang kamay nilang dalawa kaya unti-unti inlis niyang kamay niya mula sa kamay ni Johan. Good morning, gentlemen. We're sorry for a little bit late. Wala namang problema, Mr. Santiago. Maupo ka na para makapagsimula na tayo. Dumapo ang paning ni Cindy kay Teresa na nakatayo sa isang tabi habang gulat na nakatingin sa kanya. Hindi siguro inaasahan ng babae na nasa kumpanya pa rin siya at nagtatrabaho. Nagtataka itong nakatingin sa kanilang dalawa ni Johan, lalo na nang makita nitong aalalayan siya ng lalaki nang makaupo sa katabi nitong swivel chair. Do you want to eat something? Ha? Wala. Busog na busog pa ako, Johan. Alright. Hintayin lang natin ang presenter para makapagsimula na tayo. Ilang saglit lang ay may pumasok na isang lalaki sa silid kung nasaan sila. Natigilan ito nang makita siya pero iniwas itong paningin sa kataas nung naglakad papunta sa harap upang mag-present. Doon na pagtanto ni Cindy na nag-a-apply ng trabaho si Harvey sa kumpanya ni Johan. Bago pala tayo magsimula, gusto ko munang ipakilala ang sarili ko. Once again, I'm Johan Santiago, and the lady beside me is my fiancé. Nasamid sa sarili niyang laway si Cindy nang dahil sa sinabi niya ni Johan. Wala siyang matandaan na inayo siyang magpakasal ni Johan, lalo na at kasal pa siya kay Harvey. Magiging malaking gulo ito, lalo na't nakita niya kung paano nandilim ang mukha ng lalaki matapos marinig si Johan. Finally, Johan,
You found you're the one. I'm happy for the both of you. Oh, thank you, Mr. Ko. Aasahan ko ang pagdalo niyo sa kasal namin. Johan, hinila niyang lalaki para patigilan niya ito dahil nakikita niya kung gaano kasama ang tingin ni Harvey sa lalaki. Ayaw niyang pati ito ay mapahamak at idamay ni Harvey. Oh, sorry. Shall we start? Mamaya na lang pag-usapan ng tungkol sa bagay na to. Ngumiti si Johan. Ngiti na mas lalong nagpapainit sa ulo ni Harvey. Napansin niyang pag-igting ng panga nito bago buksan ang presentation. Pero laking gulat nila nang imbis na tungkol sa pagnenegosyo'ng makita nila, mga nude photos sina Harvey at Teresa ang nakabalandra sa whiteboard. Oh, akala ko business presentation to. Bakit exposing cheater husband na nangyari ngayon? Oh, anong nangyayari? Bakit may maganto rito? Hindi. Edited lang ang mga to. Natigilan silang lahat nang may isang videong lumabas kung saan parehang walang saplo sina Teresa at Harvey habang nag-uusap. Kailan mo ba kasi hihiwalay niyang ipokrita mong asawa? Napapagod na ako magpanggap at magtago, Habi. Malapit na. Konting hintay na lang. Kahit ako'y napapagod na rin sa kanya. Nananawa na rin ako. Gusto ko namang tumikim ng bago, no? Kapag naging successful ang plano natin, magiging masaya na tayong dalawa. Kailangan lang naman natin siyang iset up at palabasin na ng loko. Kapag nangyari yon, magiging biktima ka sa mata ng ibang tao. Ay, nakakainis nga yung Cindy na yun eh. Napaka-arte. Kala mo naman kung sinong kagandahan. Malandi naman. Palagi nagpapapansin sa mga lalaki sa area namin. Hayaan mo na. Sunod-sunuro naman sa akin ang babaeng yun eh. At alam mo, mahal na mahal ako nun. Kaya kahit na wala akong trabaho, buhay na buhay ako. Takot yatang mawala ako sa kanya, no? Hindi niya kayang mabuhay nang wala ako. Hindi ko alam kung paano ka nagtatagal sa kanya. Sobrang boring ng tao, Habi. Itigil niyo yan. Hindi totoong mga yan. Harvey, do something. Make it stop. I'm trying, pero ayaw mawala. Nagpapanik ng dalawang tao para maalis ng kahihiyan na nakabalandra sa harapan ng mga bigating tao na ngayon ay punong-puno na ng pandidiri at panghuhusgang mga mata habang nakatingin sa kanila. No. Hindi po totoo ang mga nakita ninyo. Edited lamang po ang mga yun. Wala po talagang nangyaring ganon. Kailangan niyo pa ba ng ibang ebidensya? I can provide, you know. Kung gusto niyo lang namang mas lalo pang mapahiya. Kung hindi niyo rin na itatanong, kasalukuyang nakakonek sa monitor ng lahat ng employees sa building na to ang napakagandang presentation ni Mr. Villagramo. At sa palagay ko, pinagpepiesta na nila kayo ngayon. Mr. Santiago. Yes, Miss De La Cruz. May sasabihin ka ba? Hihingi ka ba ng tawad sa ginawa mong scandal sa akin? Maraming businessman ang nagpulang shares nila sa kumpanya ko. May mga endorsement din akong nawala dahil sa kagagawan mo. Mr. Santiago, hindi ko po alam na kayo palang kasamang lalaki ni Cindy. At ngayon na alam mo na, anong dapat mong gawin? Ikaw bang may pakana ng lahat ng to? You deserve it, you moron. Hindi lang pangalan ni Cindy ang sinira mo. Kung hindi pati na ng buhat relasyon ninyo. Hindi ka na nahiya para sa sarili mo. Tamad ka na nga. Makapal pang mukha mo. Naging alerto si Cindy nang bigla na lang sugurin ni Harvey si Johan. Kaya mabilis siyang tumayo at niyakap ang lalaki. Sige, subukan mo siyang saktan, Harvey. Sinasabi ko sa'yo, may kalalagyan ka. Ano? Mas kakampihan mong lalaking yan? Hindi nasarapan ka sa kanya sa kama? Wala ka talagang kwentang tao. Para sabihin ko sa'yo, napakakapalang mukha mong baliktarin ng mga kwento mo. Dahil sa ating dalawa, ikaw ang madumi. Ikaw tong nagloko at biktima lang ako. Kaya ko, Harvey. Kaya ko mabuhay nang wala ka. Hindi ikaw ang buhay ko. Baka ikaw tong hindi kayang buhay nang wala ako. Di nakadepende ka sa akin, hindi ba? Kung wala ako, hindi ka mabubuhay. Ang lakas ang loob mong pagsalitaan ako ng ganyan. Hoy, Cindy. Ipapaalala ko lang sa'yo na kasal pa tayong dalawa. At kayang-kaya kitang ipakulong. Lalo na't nakipagrelasyon ka sa iba habang kasal pa tayong dalawa. At sa tingin mo hindi ka makukulong sa ginawa mo? Mas matibay ang ebidensya namin
At kami ang mas may karapatan. Kung lalabanan mo kami, siguraduhin mong magaling na abogadong makukuha mo. Dahil kahit sang korte pa tayo makarating, hindi kita uurungan. Naramdaman ni Cindy ang paghawak ni Johan sa kanyang kamay para itago siya sa likod nito. Pero nakita niya si Teresa. Sa hindi malamang dahilan, ay bigla na lang nag-init ang kanyang ulo. Kaya walang pagdadalawang isip na nilapitan niya ito at malakas sa sinampal. Para sa akin yan. Wala akong ginawang masama sa'yo para balikan mo ako ng ganito. Ikaw rin ang taong pinagkakatiwalaan ko sa lahat ng problema namin ni Harvey. Pero lihim na palang dumidiskarte sa asawa ko. Kung malandi ako, malandi ka. Napakahusay mo magpanggap. Bakit ba nandito ka sa BPO? Dapat doon ka sa mga TV show. Dahil magaling ka naman sa pag-arte at katawa-tawa ka. Kadalaga mong tao pumatol ka sa lalaking may asawa at walang trabaho pa. Nakakahiya ka. Nakakahiya kung paano mong ipangalanda ka na matalino ka at nakapagtapos ng pag-aaral. Pero ganyan ka naman karumi sa totoong buhay. Sinampal pang muli ni Cindy si Teresa bago niya maramdaman na may pumigil na sa kanya at maingat siyang ilayo mula sa babae. Hindi pa siya tapos. At ang isa na yan ay para pa rin sa akin dahil sa pambababoy mo sa pangalan ko na matagal kong binot iningatan. Hindi mo alam kung anong kahihiyan ang pinagdadaanan ko sa tuwing lalabas ako ng bahay. Pakiramdam ko'y ang dumi-dumi ko na at ang lahat ng tao hinuhusgahan ako dahil sa kagawan mo. Ngayon, mararamdaman niyo rin ang bagay na yun. Mararanasan niyo rin na matakot at tumingin sa mata ng mga tao dahil sa labis na kahihiyan. Tama na, Cindy. Baka mapano ka pa. Umalis na tayo rito. Naramdaman niya ang paghila ni Johan sa kanya. Nakita niya na isa-isa na ring umaalis ang mga kamiting nila na puno ng disappointment habang nakatingin kina Harvey at Teresa. Ngayon pa lang, sigurado na si Cindy na may ideya na si Harvey sa kahahantungan ng lahat ng to at hindi niya maiwasang matawa. Pakiramdam ni Cindy ay mabibigyan ng katarungan ng lahat ng paghihirap at pagsasakripisyo niya sa relasyon nilang dalawa ni Harvey. Ito na ang huling araw ng pagiging mag-asawa natin na sisiguraduhin kong simula bukas. Babangunguti na kayo ng sarili ng multo at mabubulo kayo sa kulungan. Okay, it's time to calm down, Cindy. Take a deep breath. Hinawakan siya sa magkabilang pisngi ni Johan upang pakalmahin. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatingin dito. Inhale, exhale. Try to relax yourself at baka kung anong mangyari sa anak natin. I made it. I'm brave, right? Nagawa ko, Johan. Nagawa ko silang pagbayarin sa ginawa nilang pananakit sa akin. Yes, you are. And I'm so proud of you. Ang galing-galing mo dahil hindi ka nagpatalo sa kanila. Hindi ka nagpadaig sa takot na nararamdaman mo. At ngayon, magiging maayos ang lahat. Napahikbi na lang si Cindy habang binabalikan ang mga ala-alang nais ng kalimutan kasama si Harvey. Ang mga pagod na hindi niya na nagawang ipahinga. Ang pagsasakripisyo niyang nauwi na lang sa wala. At ang pagiging duwag niya na ngayon ay natalo niya na. Sobrang saya ni Cindy ng mga oras na yon. At hindi na siya makapaghintay na makapagsimula ng bagong buhay kasama si Johan at ang magiging anak nila. Sa mundong ang mabait ay naaabuso at ang masamay ng aabuso, kailangan nating maging matalino at mapagmatyag para hindi tayo mabiktima ng masisamang loob. Sabi nga nila, hindi masamang pagiging mabait. Pero kung ang kabaitan naman na yon ay magagamit ng mga masasama, wala ring patutunguhan ng bagay na yon. Kaya't habang maaga pa, pumili na tayo ng mga taong ating pagkakatiwalaan dahil sa panahon ngayon, ang kaibigan ay nagiging kaaway na rin. Anong masakit sa'yo? Yung balakang ko. Gusto mo ba wag na muna tayong tumuloy sa pupuntahan natin? Magpahinga ka na lang muna rito sa bahay. Hindi pwede. Mahalagang lalakarin natin, di ba? Oo. Pero kung hindi maganda ang pakiramdam mo, pwede naman nating i-risk ang lakad natin ngayon. Naku, wag na. Lumakad na tayo. Normal lang naman tong nararamdaman ko dahil buntis ako. Hilutin mo nilang mamay ang likod ko.
Ilang buwan na ba simula nang nagsama sila ni Johan? Hindi na malala ni Cindy, pero isang bagay lang sigurado siya. Mas nakilala niya pa si Johan at nakakatawa mang isipin pero nakita niyang pinagkaiba ni Johan at Harvey bilang partner. Ang lahat ng bagay na hindi niya nakita naranasan kay Harvey, ngayon ay ipaparanas sa kanya ni Johan. Iyon ang mahalin at ingatan siya sa lahat ng oras. Milagramo, may bisita ka. Lalabas muna ako. Kapag tapos na kayo, tawagin mo lang ako. Sige, saglit lang naman ako. Ngumiti si Johan sa kanya bago siya nito iwan sa loob ng presinto upang bigyan sila ng oras ni Harvey na makapag-usap ng masinsinan. Ilang buwan ring nakakulong si Harvey. Hindi nito nagawang manalo sa mga kasong inilatag sa kanya na may batas. Dahil sa mga investigasyong ginawa ni Johan, naidiin si Harvey sa kasalanang ginawa nito at nasistensyahan ng ilang taon na pagkakakulong. Ano pang ginagawa mo rito? May kailangan ka pa ba sa akin? Hindi pa ba sapat na makita mo ako nakakulong? Ano? Gusto mong ipabugbog pa ako? Hindi ako nandito para makipag-away, Harvey. Nandito ako para kumustahin ka at sabihin sa'yo na ongoing ng annulment natin. Kakailangan ko pa rin ang kooperasyon mo para mapawalang bisa ang kasal nating dalawa. Huwag ka magalala. Pipirmahan ko ang lahat ng kailangan pirmahan para manahimik ka na at hindi ka na ulit bumalik dito. Ayaw na kitang makita, Cindy. Kaya pwede ba? Huwag mo na akong bisitahin kahit na kailan. Bakit ka ganyan, Harvey? Hindi ka pa rin ba nagsisisi sa ginawa mong kasalanan sa akin? Hindi mo pa rin ba matanggap sa sarili mo na nagkamali ka at kailangan mong magbayad sa mga kasalanan mo? Kahit na kailan, hindi ako magsisisi, Cindy. Kahit na ilang taon pang ipataw sa akin dito sa kulungan, wala silang maririnig ang pagrereklamo mula sa akin. Kung hindi ko ginawa ang bagay na to, sigurado ako magkasama pa rin tayong dalawa at sinasaktan ng isa't isa. Sa tingin mo ba, makakawala ka sa akin kung hindi ako gagawa ng paraan para masira ang relasyon nating dalawa? Masyado kang mabait, Cindy. Masyado kang mapagbigay. Masyado kang maalaga. Masyado kang maalalahanin. At hindi dapat ganun. Kawawa ka dahil ikaw magamit ng pang-aabuso ng ibang tao. Tulad ng ginawa ko sa'yo. Kaya umalis ka na. At kahit na kailan, huwag na huwag ka nang babalik dito. Ayoko nang makita ang pagmumukha mong yan. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Cindy na makapagsalita dahil kusa nang tumayo si Harvey para talikuran siya at bumalik na sa loob ng kulungan. Kung dati kapag naririnig niyang mga ganong salita mula kay Harvey, umiiyak na siya. Nasasaktan na siya. Pakiramdam niya hindi siya kamahal-mahal. Pero ngayon, nagpapasalamat siya na sinabi ni Harvey ang mga bagay na yon. Pakiramdam ni Cindy, nakahakbang na siya, nakausad na siya, at totoong malaya na siya. Pwede na ulit siyang magmahal. Sakto, dahil meron na siyang taong handang pag-alay ng buong buhay niya. Sa ilang buwan nilang pagsasama ni Johan, nahulog ng kanyang loob sa lalaki. May nabuong hindi inaasahang pagmamahal. Naging totoo ng pagmamahal na dapat ay pagkukunwari lang. At sa pagkakataong to, sigurado na siya sa lalaking mamahalin niya. Oh, tapos na agad kayo? Oo, sabi ko naman sa'yo saglit lang kami, diba? Nakapag-usap na kayo nun? Oo nga. Anong napag-usapan ninyo? Hindi ka naman ba sinaktan ni Harvey? Hindi, pero hindi rin ako nakapagpasalamat sa kanya. Para saan? Sa mga sinabi niya. Sinabi niya na ginawa niyang bagay na yun dahil gusto niya lang akong maging malaya at malayo sa kanya. Sinabi niya rin sa akin na hindi mabuti ang pagiging sobrang mabait. Na kung minsan, matuto rin akong tumangki dahil hindi ko obligasyon ng ibang tao. Hindi ko rin nasabi sa kanya na may lalaki na akong mamahalin at alam kong iingatan ako mula sa masasamang tao. Pero alam ko na alam na ni Harvey ang tungkol sa bagay na yun. Alam niyang nasa mabuti na akong kamay at magiging masaya na talaga ako. Gustong matawa ni Cindy sa naging reaksyon ni Johan. Sa ilang buwang pagkakilala kay Johan, doon napagtanto ni Cindy na may matigas na ekspresyon si Johan pero malambot ang puso nito. Kaya natatawa siya dahil nagigilid ang luha sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Oh,
Bakit ka naman iiyak? Ako? Iyak? Sino nagsabing iyak ako? Johan, huwag ka nang umiyak. Oo, mahal kita. At dapat masanay ka nang marinig mula sa akin ng mga salitang yun. Tama na, Cindy. Bakit? Hindi mo ba ako mahal? Mahal din. Pero syempre, dahan-dahan lang. At baka atakihin ako sa puso niyan. Natawa na lang si Cindy dahil sa inaakto ng lalaki sa kanya. Siya lang ang nakakakita ng ganong side ni Johan at masayang masaya siya nang dahil sa bagay na yon. Hindi aakalain ng ibang tao na ang lalaking palaging nakasimangot at hindi namamansin ng ibang tao ay may pusong mamon at kaswitan sa katawan. Iyon ang bagay na mapagmamalaki ni Cindy sa iba. Ang napunta siya sa tamang tao pagkatapos ng bagyo ng kanyang naranasan bago mag-cross ang landas nilang dalawa ni Johan. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghang salamat!